Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. And as promised, no? Pinangako ko yan sa inyo na lagi ko kayong i-update tungkol dito kay General Bantag at itong galawan ni DOJ Remulla, no? Ngayon lang may ipapakita akong video sa inyo na balita tungkol kay General Bantag, no? Ngayon lang ito na itong si General Bantag ay binigyan na ng supina at siya raw ay susunod dito. Yan ang sabi ng lawyer ni General Bantag. Ngunit sa video na ito na ipapakita ko sa inyo ay meron tayong mga galawan sa kampo nila Secretary Remulla na hindi natin nagugustuhan. May lapses yung ginawa ito si Remulla. At opinion ko yan. Okay? At alam ko naman dito sa audience ko dito sa Donmar TV ay medyo hindi nyo rin nagustuhan ang mga galawan ni Remulla, di ba? Yun ang ating i-komentaryo, i-react natin itong video na ito. Mga bagay na lapses dito sa pamahalaan na hindi natin nagugustuhan sa ginawa nila kay General Bantag. Okay? Pero bago ko yan ipapakita iyang video na yan, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, don't forget, please follow and please subscribe Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa balita tungkol dito sa serye nila General Bantag. Okay? Yung Percy Lapid issue na yan. So, sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay, so without further ado, pag-usapan na natin itong pangyayari na ito, no? Na mga galaw na mali na para sa akin mali ang mga hindi ako nagmamarunong dito, no? Hindi naman ako I might be wrong with this analysis, no? Pero para sa akin, sa pananaw ko, maling-mali talaga yung ginagawa ng otoridad dito, PNP, NBI o itong DOJ sa ginawa nila kay General Bantag, no? I-play natin itong video na to at magre-react tayo dito sa update tungkol kay General Bantag. Okay? Na binigyan na siya ng supina. Okay, let's play the video. Susunod umano ang suspendidong Bureau of Corrections Chief na... Ayan. Diyan pa lang. Maling-mali na yung sa inifeed ng media, no? Dahil nga dito kay Remulla susunod di umano. Yan ang unang statement pa lamang ng newscaster. Wala namang kasalanan yung newscaster na yan. So, susunod di umano yang si General Bantag. At in the first place, no? Si General Bantag susunod talaga yan. Hindi maaring hindi siya susunod, no? Ipinakalat kasi ni DOJ Remulla na nung nagpa-press con siya, sabi kasi ni DOJ Remulla na magpakita ka na. Sagutin mo itong charges na hindi pa nga siya binigyan ng supina. Para nang matatawag na wanted si General Bantag sa galawan ni DOJ Remulla. Yun ang pinakamali kay DOJ Remulla. No? Parang pinalabas niya sa media, sa taong bayan, na may kasalanan na itong si General Bantag, na wanted na si General Bantag, when in fact, hindi pa kayo nakapagbigay ng supina. Dyan kayo mali. Dito naman sa newscaster na ito, susunod di umano si General Bantag sa binigay na supina. Parang sa ang dating kasi parang may kasalanan talaga si General Bantag. Preliminary investigation pa yan. I-investigate pa yan kung talagang kakasuhan siya dyan. Okay, i-repeat natin yan. Susunod umano ang suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag sa sabina
na ipinadala sa kanya kaugnay sa issue ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at middleman na Remember ha, hindi pa proven ang mga ebidensya na ito. I-investigate pa ito. Okay? Let me clarify that one. Kasi parang masisira si General Bantag dito. si June Villamora. Ayon sa abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Tomas Balisong, haharapin nila ang reklamo at maghahain din sila ng counter affidavit o kontra salaysay. Kaya yung sipina na ibinigay sa kanila, no? I think nasa barangay chairman pa yan, binigay pa. I think na-receive na ngayon, no? Pero dito sa balita pa ito, hindi pa nila na-receive. So, yung supina na yan, sabi ng abogado ni General Bantag ay i-receive nila yan, tapos mag-counter affidavit sila. Meaning, they will answer those questions na allegations nila ng pamahalaan. Haharap sila at sasagutin nilang yan ng mga tanong na yan. Yan ang ibig sabihin ng lawyer ni General Bantag. Binigyang din pa ni Attorney Balisong na hindi wanted ang kanyang kliyente at Hindi wanted ang kanyang kliyente. I-clarify yan ng kanyang abogado. Kasi ang dating kasi sa media with DOJ Rimulya, parang lumabas ka na. Sagutin mo na itong charges. Para bang ang dating is nagtatago itong si General Bantag. 'Di ba? So yun ang medyo kamalian ng pamahalaan. At sana naman ma-recognize ito ni DOJ Rimulya kasi hindi ito maganda. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba si DOJ Rimulya o sadyang sinadya yan yung ganyan na yung interview niya sa media. I don't know if ambush interview ba yun, 'di ba? hindi ito nagtatago. Hindi yan nagtatago, ha? Pakinggan po natin si Attorney Rocky Tomas Balisong. Ayan ha. Ito yung sabi ng attorney ni General Bantag. Phone interview. Babasahin ko ha kasi hindi masyadong klaro yung kanyang recorded audio. No? We will just keep in touch doon sa barangay. We will just keep in touch sa barangay chairman. Kung totoo man, kung totoong iniwan nila doon. So meaning, iniwan raw ng pamahalaan sa barangay chairman yung supina. Hindi naman namin iniiwasan yan. In fact, we will be very eager talaga to receive the supina so that we can act on it. Okay? So hindi nagtatago itong si General Bantag. Willing pa nga silang ma-receive yung supina na yan para sasagutin ito. So para sa akin kawawa si General Bantag, no? Maling perception ang nailagay sa kanyang kalagayan, no? Akala tuloy ng ibang taong bayan ay nagtatago itong si General Bantag when in fact naghihintay lang itong si General Bantag na ma-receive niya ang supina. Naturalmente, si General Bantag hindi yan magpagala-gala kung saan-saan. Hindi yan magpapakita ng media for the security reason rin. Di ba? Kasi mahirap to ang kanyang sinapit ng sitwasyon niya. At the same time, as much as possible, iniiwasan niya yung media na magpa-interview siya. Kasi delicate itong pangyayari na ito eh. Di ba? Baka may masabi pa siyang mali. Di ba? We just siguro sa barangay chairman kung totoong iniwan nila doon at yun ang procedure na lang. Hindi naman namin iniwan. Yung sinasabi niya, yung nakasulat dyan na atin na yung sinabi. And in fact, we were very eager talaga to receive the subpoena so that we can action it. So I am constantly... Okay, babasahin ko ha kasi hindi medyo klaro yung phone patch. Yung interview niya sa telepono hindi klaro. Babasahin ko. I am constantly getting in touch with him. Kasi there is no reason for him to hide talaga. Preliminary investigation pa yan. As what I said, preliminary investigation pa yan. Hindi pa yan yung actual na kaso na. Di ba? Dapat kasi, ang pinoportray nila ay wanted na si General. Yan. Itong attorney Rocky Tomas Balisong, attorney ni General Bantag,
pati rin siya concerned sa kanyang kliyente na si General Bantag na parang ipinalabas na pinoportray nila na wanted na itong si General Bantag, which is hindi pa. I-investigate pa yan. No? Kung talagang may kredibilidad ba na kasuhan talaga yan si General Bantag. Yan naman eh. Sa barangay chairman ko, hindi naman namin iniwan ko resido. So, constantly na Ayan. Na ano kasi. being in touch with him. Kasi there is no reason for him to hide talaga. There is no reason. A preliminary investigation pa yan. Dapat kasi ang pinuportray nila is wanted na si General. No. Samantala, sinabi naman ng abogado ng pamilya Lapid na si Attorney Danilo Ito naman ang sinabi ng attorney ni Percy Lapid, yung biktima, okay? It is part of the preliminary investigation process. They have their constitutional rights to be heard through the filing of their counter affidavits. Buti pa itong kampo nila Percy Lapid, itong attorney, naunawaan. Okay? Mas naunawaan pa itong attorney Danilo. Oh. Ito yung inireklamo ha, pero ito yung biktima ha, pero parang mas naintindihan pa nila yung sitwasyon ni General Bantag na merong right silang to be heard, no? Through filing counter affidavit. Pero ang ginawa ng pamahalaan, parang parang inilagay na nila na wanted si General Bantag. Buti pa itong biktima ay marunong pa silang umunawa. Yung DOJ na yan. Si Remulla, no? Sir, I have nothing against you. Hindi naman ako galit sa inyo. Pero sana naman, next time, wag naman kayong parang ma-overwhelm tayo sa media na I have seen one of the interviews of DOJ Remulla kasi na parang lumabas ka na, harapin mo itong charges na ito. Bago ka magsabi niyan, Sir Remulla, no? Bago ka magsabi niyan, sir, magbigay ka muna ng subpoena. At saka mo sasabihin, General Bantag, baka you are welcome na imbestigahan natin itong yung subpoena mo para preliminary investigation. Tutulungan ka namin. Ikaw kasi, DOJ Remulla, instrumento ka lang ng gobyerno sa proseso. Okay? Hindi ka dapat mangingialam kung may galit ka kay General Bantag o ano ba yan, hindi ko alam. Hindi ka dapat magsabi ng mag-impluwensya sa taong bayan na parang wanted na si General Bantag. Okay? So I have nothing against you, sir, pero yun lang ang opinion ko. Yung view ko ba, yung parang tanaw ko sa sitwasyon nung during in-interview ka. Okay? So sabi dito, then sabi dito, they have their constitutional rights to be heard through the filing of their counter affidavits. Then probable cause will be determined by the prosecutor. Kapag may probable cause na talagang si General Bantag ay may kinalaman dyan, that's the time. Kaya nga yung prosecutor yung magdesisyon dyan, no? Sa preliminary investigation. Siya lang yung makapag-decide niyan. Hindi si DOJ Remulla o sino mang PNP head or NBI head o sino man. Only the prosecutor during the preliminary investigation. Sabi dito, if it exists, an information will be filed in court which will definitely issue a warrant of arrest. Okay? Kapag may makita na mga existing na mga ebidensya o may credibility na mga ebidensya, that's the time na magbigay ng warrant of arrest. Then that's the time you can speak, Remulla, na okay, magpakita ka, harapin mo ito. That's the time na makapagsabi ka dyan, DOJ Remulla. Okay? So, I might be wrong with this analysis. Correct me if I'm wrong. And siguro, may
ibang mga audience dito sa Donmar TV na sang-ayon naman sa akin. Pelagio, bahagi ng proseso para sa preliminary investigation ang pagpapadala ng subpoena kapag nakakita ng probable cause o sapat na batayan upang iakyat ang kaso sa korte, tiyak na maglalabas ng warrant o pares ang korte laban kay Bantag. Naisilbi na kahapon ang subpoena sa last known address o tirahan ni suspended Bucor Director General Bantag sa Caloocan City. Ayon kay Senior Assistant State Prosecutor. So ito ay naibigay na sa Caloocan City, which is si General Bantag pala ay lumipat na ng tirahan noong inappoint siya ni former President Duterte dyan sa Bucor. Charlie Guhit. Pero ang sinabi anya ng barangay chairman sa process server o naghatid ng subpoena ay hindi na nakatira sa Caloocan si Bantag mula nang naitalaga sa Bucor. Ngunit paglilinaw ni Guhit, din serve o itinuturing ng prosekusyon na naisilbi na ang subpoena. Batay sa subpoena, kailangan magpakita si Bantag sa DOJ sa darating na November 23, 2022 ng alas 9 ng umaga at December 5, 2022 ng alauna ng hapon para sa preliminary investigation o pagdinig sa mga kasong murder. So ito, magpakita ito November 23, 2022 itong si General Bantag, 9 a.m. para sa formal na pwede siyang makapagbigay ng counter affidavit. At December 5, 2022, 1 p.m. magaganap yung preliminary investigation dito. Abangan natin ito. Okay, malaking balita ito, no? So, yun lang ang update ngayon kay General Bantag. So, sana naman ay itong si General Bantag ay smooth lang yung kanyang pagharap dito sa otoridad, sa pamahalaan, no? And hopefully itong si General Bantag ay mabigyan ng tamang investigasyon dyan sa preliminary at mabigyan ng hustisya rin ang kanyang sinapit at pati rin sa hustisya rin kay Percy Lapid, no? Kasi talagang very deep itong pangyayari na ito. Okay, so guys, hanggang dito na lang. Comment, mag-react kayo dito sa ginagawa ng pamahalaan kay anong masasabi nyo kay DOJ Remulla sa kanyang ginagawa kay General Bantag, at mag-comment, mag-react rin kayo sa ano ang masasabi nyo sa kalagayan ni General Bantag rin. Okay, so comment kayo, babasahin natin yan, mag-react kayo. At also guys, please like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, please follow and please subscribe Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, patuloy pa rin natin ipaglaban ang ating great leader sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos. And as what Vice President Inday Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.